Pwedeng yan ay sa isang organisasyon, pwedeng yan ay sa isang sirkumstansya. At yung pagkakataon na yan ay ibinigay sa iyo na pwedeng yan ay nagugustuhan mo dahil nailagay ka dyan, may availability, nagkataon ito ay iyon naman pong sabi nga napasukan or kaya ikaw ay naitalaga dyan. So opportunity, it may be a chance to do something or it is a position which is suitable and available for you. Now, pag pinag-uusapan daw po ang opportunity, meron akong magandang nakuha sa internet. Ito ho ay may kinalaman sa, ang tawag niya ay synonyms for opportunity. Yung isa ay chance, no? Ano yung chance? Alba, binigyan mo ako ng isang pagkakataon o isang pag-asa. Sabi dito sa statement, just give me a chance and I'll prove it to you. So, ang opportunity po ay pwede pong isang chance, no? Halimbawa, gusto mong masubukan ka. Gusto mong may patunayan, no? Yung chance ay isang opportunity. Yan. Yung pangalawa, ang opportunity rin ay isang possible deal, no? Pagkakasunduan. So the deal was profitable to all of us, no? Yung kasunduan ito ay naging kapakinabangan para sa ating lahat. Ayan. So ang opportunity can be in the form of a deal. Pwede rin daw na ang opportunity is timing, no? So, ang tawag dito ay good time. Hindi ho yung good time na may kinalaman sa mga bisyo. Ito po ay good time. Ibig sabihin, tama yung timing. You are at the right place at the right time. Sabi dito, now is a good time to invest in the property market. Di ba? Ang opportunity involves yung event, yung timing, and you, no, yung presence mo, paano ka magde-decide dyan. So, ang opportunity is also timing. Pwede rin daw, it is considered a free ride. No? Ano ba yung opportunity? Bibigyan ka ng pagkakataon, di ba? May mga panahon na makakamit ka ng tao, pwedeng siya may impluensya, pwedeng siya ay merong panunungkulan, at hindi mo naman hinihingi, no? Susubukan ka niya at bibigyan ka niya ng free ride. Sasabihin niya sa iyo, sige, subukan mo to, tugunan mo. Pagka natugunan mo, bigay ko sa iyo yan. And that can change a lot of things. Di ba may mga alam tayong kwento ng buhay ng tao? When they were given the opportunity by people who entrusted them or who trusted them and entrusted to them a position o kaya pwedeng yung circumstansya ay nagdulot na may pinatugunan sa kanilang responsibility, nagawa nila. And then that changed yung kanila pong life trajectory. No? Ang sabi dito, suppose we get a free ride into the land of happiness. Ibig sabihin, yan nga, binigyan ka ng pagkakataon para mabago ang kondisyon ng iyong buhay. Ang opportunity then can be a scope. Ibig sabihin, mas maraming possibilities or opportunity. Hindi ba siguro pag-iisipan natin bakit nga ba ang mga tao sa mga third world countries they're looking to go doon sa more developed countries kasi nga mas maraming openings and chances for them not only to have work kundi work that pays better. So yung scope, no, ibig sabihin pwedeng limiting or limited sa isang konteksto, pwede namang mas maraming choices sa iba. So yan ang tawag natin doon ay scope. So there's not much scope for imagination in this place or in this job. Yun. So ang opportunity ay may kinalaman din sa scope. Ito naman, no, yung kanina nabanggit ko yung ibang tao, hindi ho ito yung ating personal na pananaw, kundi ginagamit lang natin dahil ito ay typical sa mga conversation. May mga tao ka mamimit, ang tingin ang opportunity ay mga swerte-swerte. No? Sabi dito, I always knew I would get my lucky break one day. No? So, ayan, may mga tao ginagamit yan for activities. Yung iba naman hindi necessarily swerte-swertihan lang, pwede rin related sa tiyaga Sige, kung ngayon baka walang posibilidad, tsatsagain ko to at may magbubukas din na pagkakataon sa akin. So yun, it's also a possession pagdating dun sa quote and unquote lucky break. Kasi nga yung luck madalas in-equate natin sa swerte, pero it can be seen in two ways. No? Yung nag-aabang ka lang ng tsamba, ng swerte, or magsusumikap ka hanggang sa may magbukas na pagkakataon and then you will engage. And then of course yung number 5, yung last dito is called a window. No? Yung window, ito yung timing. Ibig sabihin yung allocated na panahon para sa, sabi nga natin sa pwede mong gawin. Halimbawa, pagbata ka pa,
mag-ipon ka na para mas maging handa ka sa iyong pagtanda. Yan ang pagkakataon mo. So opportunity, di ba? O ito naman, no? Hindi naman po ito pang discriminate ng kasarian. Pero hindi ba minsan sa mga kababaihan nababanggit o habang pwede ka pang mag-anak, no? I grab the opportunity para ngayon na kasi baka maiwanan ka ng biyahe. So yung mga ganyan, ang tawag natin doon ay opportunity. At tungkol sa window of opportunity, meron akong maganda nakita dito. Kasi idiomatic expression yun. Parang, ano ba yung idiomatic expression? Parang sa lawika, ano kasabihan. Ang meaning daw noon, it's a short or limited period of time in which one has a favorable opportunity to do, to obtain or accomplish something. No? So, may pagkakataon na limitado na yun, yung sabi nga, opening mo na pwede mong tugunan ng isang bagay. So, that's called a window of opportunity. A reminder, no? This is coming from William Arthur Ward. Sabi niya, opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them. Nung April, nagpunta po kami ng wife ko sa Balesin. Nakakatuwa, meron po kaming kaibigan na nagdala sa amin doon. Ang sabi niya, maganda dito sa iyong tinitirhang lugar sa Toscana, maganda ang sunrise dito. O di, yun na nga, yun na nga abangan, sunrise. Noong unang umaga, nakatulog ako ng mahimbing. Di, pag-iising ko po, risen na. Tirik na yung araw. So, nalampasan. Bagamat, you have a lot of sunrises, no? Every day you will have them. Pero of course, kailangan hindi ka mag-uubos ng oras dahil may saktong oras lang yung pag-angat ng araw. Dapat yung conditions din, katulad ng weather, no? Baka maulap or madilim, makulimlim, hindi mo makita yung ganda ng sunrise. Siyempre, dapat nandun ka. Sabi ni William Arthur Ward, opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them. No? Ang pagkakataon daw parang bukang liwayway. Pagka patumpik-tumpik ka sa iyong oras, baka hindi mo siya makita. No? Sayang. At yun nga ho, isa sa mga bagay that we have to realize. No? Yung opportunities, may time frame din. So, kailangan nating ma-maximize. In relation to opportunities, no? Kailangan natin talaga yung tinatawag nating yung usapin na related sa fate factor. Alam niyo kung bakit? Kasi nga may mga pagkakataon hindi natin iniisip na yun palang yung pananagutan natin ay kasi minsan pagkakataon pero baka maling pagkakataon. Meron nga saying not everything that glitters is gold. No? Baka minsan, di ba, between many choices, pwede kang kumita, pwedeng pakinabang sa'yo. Pero ang tanong, ito ba ay tamang pagkakataon? Kasi meron ding pagkakataong mali. Meaning, baka hindi tama yung iyong gagawin. Hindi tama ang iyong motibo, hindi tama ang iyong tutugunan. Pero pinagpaplanuhan mo there's a possibility mag-succeed ka. Ito nga binabanggit natin lately. There's a possibility to succeed miserably. Magtagumpay ka sa isang bagay na masama, magtagumpay ka sa isang bagay na mali, no? So, wag naman sana dito, no, pagdating sa opportunities, merong reminder sa atin. We have to maximize personal potential through dignified and purposeful living. So, lubusin natin yung ating potential, kasama ho dyan yung kakayahan, abilidad, at pagkakataong ibinibigay sa atin, pero hindi makukompromiso ang dignidad natin, yung ating integridad, no? At maging yung purposeful living, yung makabuluhan na pamumuhay. Ito lang, no? Meron ho akong pasasalamat sa ating Valenzuela Police District last weekend, kung narinig po ninyo yun. Yun ay bunga na meron hong pumitik ng cellphone ng misis ko sa isang fast food chain. So siya po ay bumibili at doon sa counter habang may kinukuting-ting sa bag niya, nilapag niya sa counter yung kanyang cellphone. At meron naman hong CCTV camera na nakakita na meron hong nandun sa likod niya, kinuha yung cellphone, nilagay sa bag at saka umalis. No? So may muka at nakita ho yung galaw. At ang kagandahan naman, sinamahan ho yung misis ko ng mga pulis. Dahil meron tayong kasamahang pastor, hinanap niya, no? Meron kasing GPS po ang mga cellphones, no? Pag naka-on yung inyong data ay pwede hong malaman kung nasaan, no? At yan nga po
abot natin sa lahat na i-on ninyo yung locator ninyo kasi napakahalaga. Ang dami na ho ngayon. Akala ko ilan lang yung ganyan. So far, no, within the past few weeks, ilang tao na yung nakausap ko na nakukuhanan ng mga cellphone, laptop sa mga kainan. So mukhang hirap ang buhay. Pero hindi naman justification yun para gumawa tayo ng kasamaan, hindi ba? At mag-take advantage doon sa mga kaabalahan at mga kaaligagaan ng ibang tao. Pero yun nga yung point dito. Na-track po, napuntahan doon sa isang lugar, no? Sa may dako ng Panghulo. At sabi ng wife ko ay may muka, kasama niya mga pulis eh. At alam niya kung sino yung kumuha. May video nga. No? Kung isasauli, sige, mapag-uusapan. Di, ayun na nga ho, kinaumagahan, isinauli. So sa pagpapaliwanag nung nagsauli, early morning, siya naman daw ay may sakit at nagpapagamot. Ang siguro, iniisip niya, opportunity. Ito na yung pambayad sa aking pagpapagamot. Ay hindi ganun. No? So pag sinasabi natin ito'y opportunity na galing sa Diyos, kinakailangan hindi makokompromiso yung dignidad mo. Hindi ka gagawa ng mali. Hindi ka gagawa ng panlalamang sa iba. At hindi mo gagawin yung kasamaan na ikapapahamak ng ibang tao. No? At yung kabuluhan ng buhay. Yung layunin at alituntunin ng Diyos, yan po yung ating mainam na isipin. Ano ho? Kaya nga kasama yun sa opportunity. You have to maximize your personal potential through dignified and purposeful living. Hindi pwede yung dahil nagbukas ang pagkakataon kahit mali, minsan sasabihin pa blessing o sagot ng Panginoon. Hindi ho blessing yun. Meron tinatawag tayong bitag ni Satanas at may tinatawag na biyaya ng Diyos. Pagka magdudulot ng kasamaan at peligro sa iba, hindi ho yan biyaya ng Diyos. Ano ho? Yan po ay malamang sa hindi ay isang pagkakataon na pwede nating tawaging tinutokso ka at pag tinugunan mo magkakasala ka kasi gagawa ka ng kamalian, no? So yan po, konting paalala at gusto ko rin na ito ay ma-input dito sa lesson na ito because sometimes people tend to think na yun na nga, justified sila kasi may need, may opening, may opportunity, so ito na yung sagot sa kahilingan. Hindi ho. When you look at yung mga instructions ng Panginoon at mga panuntunan niya, meron hong moral code ng Diyos. No? Everything that He will provide for us should be consistently following that standard and code. No? So yun po ay napakahalaga. Now, if you are to maximize yung opportunities that will be given to you, ito daw yung 4 na bagay na kailangan mo. These are called components for personal effectiveness, no? So kailangan po 'yan dahil nga ho sa ating mga buhay pag pinag-uusapan po natin yung 'di ba? Paano ba natin i-engage ang mga dumadating sa atin? Yung father ho namin ni Pastor Jebo, no? Lagi ho kaming binabanggitan 'yan. Kalakip ng akin hong nanay, si Sister Min, ang aming pamilya laging merong teaching moment. Pero yung father ko, kahit sa sermon niya, binibigkas niya sa mga tao. There is a prepared place for a prepared person. No? Merong handang lugar sa taong handa. Kasi nga, minsan, nagdumadami yung opportunities kapag ka ikaw ay maraming mga kaalaman at mga kakayahan. So, paano mo hinahanda sarili mo? Yung opportunities minsan dahil marunong ka makiugnay. Minsan, yan ay may kinalaman din sa iyong disiplina. So, tingnan natin yung 4 na kailangan daw natin for us to have personal effectiveness so that we can maximize our God-given opportunities. Ang una, ang tawag po dito ay ownership. No? Ano po yung ownership? It is about taking control of your life and you are being responsible for your work and also its results, no? Ibig sabihin, kinakailangan magkaroon ka ng pag-angkin, pag-ako, no? Ano ba ang aking mga dapat tugunan sa aking buhay? Gagawa ako ng maayos na desisyon, pangangalagaan ko oras ko, pangangalagaan ko katawan ko, pangangalagaan ko yung mga pagkakataon na binibigay at ginagawad sa akin. Ownership yan eh. Kasi yung kapabayaan is a lack of ownership. No? Hindi mo inaangkin na ito yung mga special na mga bagay na idinulot o pinadaloy sa iyong buhay. At pagka nawala, you regret.
But if you own up to it, di ba sabi nga natin noon, banggit ni George Halas, isang football coach, nobody who has ever given their best ended up regretting it. So kapag binigay mo yung best mo, walang dapat pang hinayangan kasi in-engage mo yung pagkakataon. Kung hindi ukol sa'yo, hindi bumukol. Pero yung nararapat na itugon, alam mong tinugon mo ang lahat. Nabigay mo yung best mo, nabigay mo yung kailangan. So walang ano doon, walang loss. Now yung pangalawa, it's called discipline. Ano naman yung discipline? After ownership, you have to have discipline. It means being proactive, anticipating needs, adequately preparing for them, and resolving every issue in your path. No, yun daw yung disiplina. Ano ba yung mga kailangan kong ayusin sa aking buhay, di ba? Ano yung mga kinakailangan? No, di ngayon paghandaan ko yan. Disiplina yun eh. At pagka ako'y nakapaghahanda sa mga kinakailangan tugunan, at pag may mga issues na tinutugunan ko, sinusolve ko, ine-engage ko yung problema ko, nagiging mature ka. And then of course, ang word ay prepared. And then pagka andyan yung opportunity, you will be able to engage it properly. So ownership and discipline. Yung third is called execution. Ano naman yung execution? Ang sabi dito, execution requires a combination of speed and purpose to achieve personal effectiveness. So halimbawa, may pinatutugunan sa'yo, di kung kaya mong gawin ng mabilis at maayos, yan ang execution. No? Makaka-reflect yan sa'yo. Hindi nyo napansin pagka nag-a-apply po ng trabaho, kasama sa mga hinahanap ay hindi lang naman yung school na yung pinag-aralan, ano yung major at yung iyong background as a person. Kabahagi ng tinatanong is your experience, yung karanasan mo. Because yung karanasan mo ay makakatulong sa yung execution or efficiency sa iyong trabaho. Pag binigyan ka ng responsibility at may alam ka tungkol dyan, bibilis at gaganda ang output. Kung wala kang kamuang-muang sa isang responsibilidad, maghapon ka na nakatayo nag-uubas kang oras, walang nangyayari, walang nagagawa, at kung meron mong magagawa, baka ang ending walang quality. No? So remember, when we talk about yung personal effectiveness, we have ownership, discipline, execution, and the fourth is called learning agility. No? Kasi minsan ang ating pinag-uusapan ay learning ability, ito naman ay learning agility from the word agile. Ang sabi ho dito, it enables you to challenge yourself relentlessly and explore uncharted territories and be more resilient. So yung kakayahang matuto pa kahit na mga bagay na dati parang hindi mo naiisip na kailangan ko itong tutukan o gawin. No? Yun, sumubok ka ng mga bagong bagay. No? That's learning agility, and after learning something new, developing something sabi nga natin that will improve yung buhay, pagkatao, experience, know-how, and then more opportunities get opened up for you. Di ba sabi natin nung pinag-uusapan natin yung embracing change? Kung gusto mong mag-improve buhay mo, may dapat baguhin. Ito, yung learning agility is related to that. Ano yung babaguhin? Di kailangan mong matuto and then baguhin mo yung iyong pagharap sa isang circumstansya ng may bagong nalalaman at mag-iiba yung takbo. No? So, 4 yan. Ulitin natin. Medyo makulit tayo dito kasi maganda. Malista nyo po. How do you develop yourself? Itong 4 components of personal effectiveness, ownership, discipline, execution, and learning agility. No? So, yan po yung 4. At napakainam naman dahil sa banal na kasulatan, ang mga bagay na ito ay tinutukoy din. Papaano? Yan yung second part natin at titingnan po natin kung saan nag-intersect ang opportunity and faith. No? Pero napahapyawan na po natin ang ilang mga bagay related to that. So, I do hope na kayo po ay nagte-take notes at ito po ay nakakatulong para sa inyong personal and life improvement. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Sa kanyang 77 taong pagbabahagi ng mabuting balita sa mundo para kay Kristo hanggang marinig ng lahat. Sumasahimpapawid Sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City.
1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. Sa Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. Sa Luzon, Care 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. So pinilit po nating simulan yung ating lesson na ito by of course making you think. Ano ho ba ang takbo ng buhay natin? Is it just a combination of good luck, sabi ng iba? Mga swerte lang daw yan, mga accidental na mga pangyayari na nagkaduktong-duktong kung paano ikaw ay nagkakaroon ng magandang kalagayan sa buhay? Or ito hong isa which is called incidental. Ang incidental, ibig sabihin, may mga pagkakataon na nilalayo ng Panginoon sa'yo. Pag natugunan mo ng tama, then definitely merong rewards for you. No? Meron kang pag-improve. On the other hand, pagka na-misuse mo, na-miss out mo, pwedeng nawala sa'yo yun. And it prevents you from, sabi nga natin, further improvement sa kalagayan ng iyong buhay. So, sinimulan po natin by talking about opportunities. By definition, ang atin hong ginamit sa opportunity ay dalawa. It is the chance to do something which could be rewarding or beneficial. So, yung pagkakataon ho sa Tagalog, ito daw yung isang okasyon o kaya ay isang bagay na pag tinugunan mo ay magkakaroon po ng benepisyo o kaya ay gantimpala, no? O magandang balik para sa iyo. So may openings, no? Pwedeng yan ay iyong natugunan, napasok mo yung open door. Madalas sa mga usapin po natin pagka tayo ay nagkakaroon ng mga discussions about faith, sinasabi natin, the Lord will give you open doors. Ang mahalaga is that you're able to get in those open doors. Ma-engage mo, no? Kasi may mga times, di ba, sa mga discussions natin in the previous months, sabi natin sometimes if you don't have courage, you are afraid. You doubt your own self-capability and also yung pwedeng gawin ng Panginoon sa iyong buhay, then ayaw mo pasukin yung bukas na pinto. So hindi ka binigyan ng pagkakataon, kaya lang nagdadalawang isip ka o natakot ka and hindi mo siya nakuha. May mga times naman, bukas yung pinto, naglakas loob ka, kaya lang hindi ka handa. So, hindi mo siya napakinabangan ng lubusan. Pwedeng nawala. Ang pinakamaganda is that you become prepared. And yung preparation na yun, syempre, ginagawa mo na ngayon. Para pagka nagbukas ang pagkakataon bukas, sa susunod na mga panahon, ay kaya mong tugunan ang mga bagay-bagay na hinahanap o hinihingi, no, ng pagkakataon na ito. Now, yun nga, sabi ko nga sa inyo, ang aming mga magulang ay nagbabanggit sa amin palagi, no, there's a prepared place for a prepared person. So ngayon, kung ano man ang pwede ma-develop sa'yo, character, resilience, di ba? May kinalaman sa iyong abilities. Kung ano yung iyong alam mong mga skills and talents, de-develop mo. May mga pagkakataon yung honing ng skills, mga basic o mga simpleng mga pagkakataon pa lang, still give your best. Invest ka pa rin doon sa improvement mo.
At in time, no, sabi nga sa Biblia, ang Panginoong Diyos, pagka ikaw ay naging mabuting katiwala ng maliliit na pagkakataon, then He will open up bigger doors for you. At yun naman, may engage mo na ng tama because you have been prepared. No? So, yun din yung development ng ating buhay, holistic. Yung mga katuruan sa pananampalataya helps yung ating spiritual connection, which is very important. Pundasyon natin yun kasi diyan tayo nakakabuo ng mga godly values, na bibigyan tayo ng faith, di ba? Yung tiwala. At nakikita natin yung worth natin. And then, yung mga bagay na yan, pagka may mga openings na dumadating, ay napakahalaga, napaka-importante kung paano mo itong masusuong, ika nga natin, paano mo ito maharap, paano mo matutugunan. Kasi nga, may mga times, hindi sa walang ibinibigay na bukas na pinto ang Diyos Kaya lang nga, yun nga, yung papaano natin ma-maximize yung opportunities that we are given. No? So, sana po makita natin yun. So, yan po ang definition ng opportunity. Yesterday, tinignan din natin yung mga synonyms, so yung kahawig, pakahulugan ng opportunity o pagkakataon. Sabi ng iba, yung chance. No? Yung chance dito ay may kinalaman sa bigyan mo ko ng isa pang pag-asa o pagkakataon. So, just give me a chance, I'll prove it to you. Di ba? So, yun lang. One moment. Bigyan mo ako nun. At may kita mo yung pwede kong gawin. Yeah. So, ang opportunity can be related to chance. Yung second is deal. No? O, isang pakikipagkasunduan na the deal was profitable to all of us. No? So, nagkaroon kayo ng kasunduan at yung usapin na yun, yung pinagkasunduan ninyo, naging pakinabang sa inyong dalawa at nag-benefit kayo. So, a deal, no? Minsan naman ay timing, no? Good timing. Sabi nga, now is a good time to invest in the property market, no? So, may nakikita ka na analyze mo, for example, magandang time ngayon mag-invest. Hindi ko kayo sa akin magtatanong ng ganyan dahil hindi naman ako financial advisor. Ang tatanungin ninyo ay yung mga magagaling ho sa pagdating sa ganyan, sa finances, yung mga financial managers. No? Kunyari, sinabi sa inyo, mukhang itong ganitong klase ng opportunity, maganda for you. Ito yung tamang timing dyan. Merong, kung tawagin natin pagtaas ng halaga ng, halimbawa, ngayon ay lupa, stocks, currency, iba-iba, no? So, good timing. Yan. May mga times naman, di ba? Minsan nga, mamaya pag-uusapan natin yung crisis and opportunity. Pero, di ba, minsan, may mga hindi dumating. Alam niyo, may mga pagkakataon nun. No, kay bata-bata pa, na dun ka madidiscover sa yung capability to speak. Yung capability mo rin na mag-maximize ng opening. Bakit? May activity, meron dapat tagapagsalita. For some reason, hindi nakarating. So, syempre, panic ngayon yung organizers. Then, hahanap sila ngayon ng pwede mag-fill in. Nandun ka, kung wala kang kamuang-muang, pwede ka ba? Takasan na lang ng loob. Sabi ko, sige, subukan natin. Pero ito yung aking prepared material. Subukan natin kung okay sa inyo. Sige. And then, you engage it. Ayun nga, good timing. Nandoon ka. May kahandaan ka. Merong opening, and then yung timing na yun naging daan para ikaw naman ay mapatunayan. So may mga occasions ganun, no? So sa buhay natin, that's very important. Yung isa pang synonym for opportunity is a free ride. Anong ibig sabihin? Minsan may mga tao sa panunungkulan, may mga tao who have influences who can give you yung tinatawag nating chance, di ba? So otherwise hindi ka naman kilala o hindi ka pagbibigyan. Pero dahil nga merong natuwa sa'yo, siguro, na-challenge lang na pagbigyan ka, subukan ka. And then yun, no? Iginawad sa'yo. And then later on, may kita mo rin na, kaya ko rin pala. Pero without people trusting you, and without them opening doors for you, ginamit din marahil ng Panginoon. Hindi mo makakamit yung mga bagay na nakamit mo in relation to that. Kaya alagaan nyo. Hindi lang yung pagkakataon, kundi alagaan yung mga relationships natin, no? Sa aking buhay. Hindi pa naman ako ganun katanda. Pero that's something I have learned to regard. Yung Panginoon, pag nagbukas ng pintuan, yung mga pintuan na yan, may mga gatekeepers yan may mga gagamitin siyang tao. So, ayusin mo rin, no? Yung pakikitungo mo sa mga tao. And
There are times na yun nga, sila ang magiging daan for you to have yung tinatawag nating opportunities. No? So tawag doon ay free ride. Sometimes yung opportunity, ang synonym niya ay scope, no? Yung lawak ng pagkakataon. Sabi ko nga sa inyo kahapon, bakit nga ba pagka yung limited yung opportunities, whether it's a work context or yung context ng isang bansa, naglilipatan yung mga tao doon sa maraming trabaho, maganda ang kita, kasi alam nila mas wider yung scope. Halimbawa, ang daming tao dito sa Metro Manila pero yung job ay hindi madami. For example lang, di siyempre mag-aagawan. May posibilidad na iba makuha, hindi ikaw. Pero pag napunta ka sa isang lugar na mas marami yung opening kumpara sa tao, malamang sa hindi, magkaroon ka ng chance, no? Para ikaw naman ay ma-hire. And of course, kung maganda rin ang swelduhan doon, di magpapaakyat pa ng kalagayan ng iyong buhay. So, ang tawag natin doon ay scope. No? So, ang tao humahanap ng wider scope. Ayan, yung mas malawak-lawak na pagkakataon. Also, yung opportunity for some, no? They call it a lucky break. Kahapon tingnan po natin yung dalawa. Yung iba, yung paniniwala nila dun sa konsepto ng swerte. No? Seswertehin din ako. Sabi ko nga sa inyo, minsan yan ang bumibiktima sa mga sugarol. Ang laki ng nawawala sa tao dahil iniisip niya, seswertehin siya. But by the law of probability, napakaliit ng chance talagang manalo. Pero, yung iba naman, yung kanilang concept ng lucky break, hindi necessarily doon lang sa quote-unquote luck. Yung bang resilience, sige, tiyaga ako, susubukan ko. May magbubukas din ng pagkakataon para sa akin. So, ibang klase naman yon, no? Parang, sige, lalawakan ko ang aking pain capacity, no? Magiging pagtiis ako, magtsatsaga ako, gagawin ko yung nararapat. At yung opportunity na yan, baka biglang magbukas, nakahanda ako para pasukin yun. So, meron din ganun. Ang tawag nila is a lucky break, no? Yung iba, yung napapakinggan ko mga testimonies, yung hindi nila inaasahan, no? Sila yung nasa lower ranking ng isang company, for example. Merong isang tao na either nagkasakit, gustong lumipat ng trabaho, o kaya ay mangingibang bayan, ma-open yung isang higher position. So, nakita nila yung chance nila. Sabi, open din sa mga taga-loob, no? In-house. So, ang gagawin nila, mag-exam sila, susubukan din sila. Syempre, yung record mo rin, babacktrack ka Pag okay lahat ng yun, di syempre, kanino pa ba naman igagawad yan? So, napakaganda na ito rin ay igigawad sa iyo. No? So, very important yan. Ang tawag natin dyan ay lucky break din. Pero this one, walang kinalaman sa swertihan lang. May kinalaman sa tiyagaan hanggang magkaroon ng opening. And then yung last is called a window. Pag tinawag natin window of opportunity, ang meaning naman niya is a short or limited period of time in which one has a favorable opportunity to do, obtain, or accomplish something. Di ba? Minsan, kaya sinasabi, habang bata ka, mag-aral ka pa. Ayan. So, ibig sabihin, pagka nalampasan mo na yung age na yun, baka sa either mahirap na mag-aral or ano ka na sa responsibility ng pagpapamilya o kaya doon sa iyong magiging trabaho. So, baka hindi na magkaroon ng ganong klase ng break or chance. No? Wala na yung ganong window for you to study. Minsan, ganyan. May mga times naman sa bio clock ng tao, uy, mag-anak na kayo, baka malampasan kayo ng biyahe. Yan, di ba minsan, ganyan. It's called a window of opportunity. So, dun ho yan. No? Meron kasing, hindi unlimited yung pagkakataon Hindi unlimited yung oras. So, ang gusto mong gawin, habang may chance, yan nga, ay i-grab mo na yung opportunity while it is still available. So, it's called a window of opportunity. Yesterday, binanggit natin yung quote ni William Arthur Ward. Ang ganda nito. Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them. No? Ang pagkakataon daw, parang bukang liwayway din yan. Pagka nagpatumpik-tumpik ka sa oras, baka hindi mo maabutan. Kasi hinahabol mo, hindi nakatirik na yung araw, hinahabol mo yung pagbubukang liwayway mula sa dilim, biglang lumakit yung araw, lumiliwanag. Yun yung habol mo. Lalo na ngayon at napakahilig po ng tao magpe-picture, no, para i-post. Naikwento ko nga sa inyo, ako, ganyan din.
May times nagplano ka, kaya lang nakatulog ka, pagising mo, tirik na. Di ba yung iba sa atin, nagsa-sunrise service. Kaya lang yung iba, nahirapan gumising ng mga 4 a.m., 4:30 a.m. Nagising alas 6. Nakauwi na yung mga kapatiran. Yung iba naman, ay, yun nga, hindi na daw sunrise service. Parang tinanghali na yung sunset. Biruan lang mo yan. Pero you know what I mean. May mga times na very important yung timing talaga. Huwag tayo magpatumpik-tumpik, baka ma-miss out natin. Now, kinlarify din natin yesterday na ang mga opportunities, may God-given opportunities and openings at merong hindi God-given. Bakit? Kahit yung mga kriminal, humahanap ng opening, pagkakataon, diba? Yung pag nalingat ka, nanakawan ka. Ngayon nga, ang daming mga balita din ng krimen. At nakakalungkot, no? Medyo talagang mga opportunista rin ang yun nga yung term, opportunista din ang mga kriminal, no? Humahanap ng weak points ng tao, humahanap ng window para ikaw ay gawa na hindi maganda. By the way, si Pastor Jebo nga nagkikwento sa akin, no? Nung isang araw, sabi niya sumakay siya ng MRT, luwag-luwag naman, walang pila. Pagpasok niya sa loob, may cellphone po siya nakapasok sa kanyang back pocket. Biglang may bumangga sa kanya. Doon daw sa loob ng MRT, merong isang maliit na mga mata na nagsasabi na, yung mga ilan dyan, huwag kayong lilinga-linga. No? Hindi ho yun yung salita, pero hindi ho natin pwedeng banggitin on air yung sinabi mismo nung nandun sa loob. Nagbibigay warning, mukhang siya yung binababalaan. Dahil nga, yung pumasok pala, nasinalya siya 3. At mukhang ang plano nung pagkakasal niya sa kanya, dukutin yung phone, medyo mahigpit sa bulsa ng kanyang pantalon. Hindi nakuha. Pero napansin nga niya, pagkatapos ng isang station, bumaba na. At yun nga, no? Ang mga kriminal, ang krimen, ang masamang gawa, hindi ho yan galing sa Diyos. Hindi yan God-given opportunity. So this is a reminder, yung intersection of opportunity and faith. Maximizing personal potential through dignified and purposeful living. Ibig sabihin, yung pinakahigit na kakayanan mo, gamitin mo sa isang marangal at makabuluhang layunin. Yung marangal, yung hindi ka gagawa nung ikaagrabyado ng iba, ikasasama ng iba, at hindi may kukompromiso yung dignidad at yung kaayusan. Di ba? Kasi minsan, pag kami iniinda tayong mga problema at hamon sa buhay, sasabihin natin, Panginoon, magbigay po kayo ng pangangailangan ko. Nalingat yung katabi mo, kinuha mo yung gamit. Hindi ho yun God-given opportunity. Dahil krimen yun Yun ay pagkuha ng pag-aari ng iba. Pag nanakaw yun ay nag-give in ka sa tukso. No? At yung iyong pagtugon doon ay pagkakasala. And of course, kailangan purposeful yung living. Ibig sabihin, yung may kabuluhan. At higit sa lahat, doon sa purposeful living, we live according to the purposes of God. Yung maka-Diyos na alituntunin. Yun ho, napakahalaga. No? Kasi, yun nga, inaayos lang ho natin yung alignment nito. Kasi may mga pagkakataon. Pati yung paggawa ng mali ay may opportunity din. No? So, ngayon, sabi natin kanina, there is a prepared place for a prepared person. So, ano ba ang 4 components of personal effectiveness? Para pagka nagbukas ang pagkakataon, hindi masayang, hindi po matapon, mapakinabangan mo ng gusto. First, it's called ownership. How do you prepare yourself? Ownership is about taking control of your life and being responsible for your work and its results. So, pangahawakan mo yung mga bagay na dapat tugunan sa iyong buhay. Maging responsable ka. Kung meron kang trabaho, meron kang tinutugunan, ayusin mo. Gandahan mo yung resulta. Yung output, no? Huwag yung patumpik-tumpik lang. So, yung pagkakataon, mas mapapakinabangan mo. Second is called discipline. Ihanda mo ang iyong oras, katawan, yung kalusugan mo, at yung iyong ginagawa. It means being proactive, anticipating needs, adequately preparing for them, and resolving every issue in your path. So, ibig sabihin, kung meron ka mga bagay na dapat tugunan, no? Yung discipline dito also connects to responsibility, accountability. Kung may pananagutan ka, di paghandaan mo, di ba?
ayusin mo. Huwag yung sabi nga natin pabaya. No? Kinakailangan natin na ihanda ang mga sarili natin. No? Alam mong kailangan mong magbayad para sa ilaw, edi pag-ipunan mo, pagtrabahuhan mo. O kung may pera ka, huwag mong ubos-ubos, i-budget mo. Diba? Yun, pagiging disiplinado yun in this context. Bakit yan mahalaga? Kasi nga, ngayon yung opportunity to save in order to meet your needs for tomorrow. Diba? Yun nga yung opportunity is also connected to discipline. Now, yung third, it's called execution. Ano naman to? Execution requires a combination of speed and purpose to achieve personal effectiveness. Ayan, di ba sabi ko nga sa inyo, pagka nag-a-apply ng trabaho, isa sa mga hinahanap ay work experience. Bakit? Pag binigyan ka ng responsibility, alam nila, magiging efficient ka, alam mo yung gagawin, magagawa mo ng mabilis, magagawa mo ng tama. So, yan yung execution. At mas maraming oportunidad na nagbubukas pag nasubukan ka na, di ba? Na mainam ka. And then yung fourth is called learning agility, no? From the word agile. So ano ibig sabihin nito? Yung pag nanais mo na talagang i-expand yung iyong learning capacity, it enables you to challenge yourself relentlessly. Pwede ka pang matuto Pwede ka pang umalam, no? So sayangin yung pagkakataon. Learn, no? Explore uncharted territories and be more resilient. Ayan, so learning agility. So 4 daw yan na mahalaga para maging handa tayo sa mga pagkakataon. Now the Bible talks about opportunity. Ito naman from Galatians chapter 6 verse 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Now very obvious, syempre yung usapin dito ni Apostol Pablo has something to do with Christian living. Ang kanyang sinasabi, pag nagbigay at nagbukas ang Panginoon ng pagkakataon, ang gawin natin yung makabubuti sa lahat ng tao, lalo na yung mga kasama natin sa pananampalataya. No? So, yun yung yun yung challenge ng Panginoon sa atin. Magbibigay siya ng pagkakataon for you to be able to be a channel of blessing, to do good, to be His instrument. Maximize mo yung pagkakataon na binibigay ng Panginoon. So, yun, yung opportunity, pinag-uusapan sa Bible yan. By the way, meron akong nakita from John F. Kennedy. I think yung iba sa inyo, alam nyo to Ang sabi ni John F. Kennedy daw, when written in Chinese, the word crisis, yung crisis, is composed of 2 characters. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yung characters na yan. Pero yung unang character daw, one represents danger. No? Sa Chinese, yung pagkakasulat sa word na crisis, yung isang character ay danger, pero yung isang character and the other represents opportunity. Yan. Yung crisis, may panganib. Pero minsan may dala ring pagkakataon. Di ba? So, yun nga. Yung kanina nabanggit ko sa inyo, minsan may nalagay sa bingit ng alangan. Nandun ka. Ikaw ngayon ay may kapasidad na pwede mong tugunan yung biglang naging kakulangan o yung kinakailangan. Di ba? Kaya nga sabi, di ba? Heroes are born in times of crisis. Ayan. So, di ba? Wala naman bayani kung walang crisis So, ang dahilan ba't siya naging bayani na maximize na yung opportunity to provide what is needed to engage the situation. So, ganun din. So, tatandaan natin. As much as crisis is something we fear, because of its danger, we have to be cautious, pero may dala rin siyang mga pagkakataon. Now, si Esther, alam nyo to, yung book ng Esther, it's composed of 10 chapters, quite unique. Wala akong word na God and no name of God sa aklat ng Esther. Ang sabi ko sa inyo, many sessions ago, actually, taon nang nakakaraan, isa sa mga nabasa ko is meron daw yung parang scribal tradition na ang sabi nila kaya hindi nilagay yung name of God or yung word na God dito dahil daw yung background ni Esther is not necessarily a good testimony. No? So maraming angles yan at marami ring mga iba-ibang commentators, depende sa opinion. Pero isa yon sa mga possible reason daw. Bakit? Dahil ang utos daw sa mga Israelites during that time was to go back to Jerusalem, to go back to Israel. Yung iba ayaw, gusto nila magstay sa Persia. Yung Persia, yung Iran na tinatawag po natin ngayon. Dahil during that time, sa Old Testament,
ang isa sa malaking empire ay yung Persia, di ba? At natalo nga ng Persia yung Babylon. At yun nga, ang kagustuhan nila yung protected ka. Yung military ng Persia during that time was strong. Yung economy ng Persia was strong. So parang kung gusto mong affluent na buhay, di doon ka. Yung king ay naghahanap ng kapalit doon sa reynang tinanggal niya. Yung queen ay Vashti. Hindi sumunod sa kagustuhan ng hari. Yung hari biglang humanap ng kapalit. So sabi nga ng iba, di ba, yung trivia minsan sa Bible quizzes, unang mention ng parang beauty pageant in the Bible na tinuturo yung selection process ng paghahanap ng bagong reyna. At si Hadassah, yung Hebrew name ni Esther, ay siya napili. Ang kama mo lang, may isang tauhan doon na Agagite, yung lahi ni Agag ay merong enmity, hidwaan sa mga taga-Israel. Gusto niyang gantihan ang mga Israelites. Si Haman, yung Agagite na yun, nakapwesto siya sa panunungkulan sa Persia. So, ang gusto niya ay talagang trabahuhin kung paanong mawala sa eksena itong mga Israelites na nasa loob ng Persia na hindi sumama sa pagbalik doon sa Israel. Ang kanyang tinarget si Mordecai. So, yung ibang mga Israelites ay madadamay. So, pinuntahan ni Mordecai yung pamangkin niyang si Esther. At ito yung kanyang sinabi, "Perhaps you were born for such a time as this." Baka kaya ka pinanganak para sa panahong ito. Ayan. So, hindi ba nag-request si Esther ng fast? And then, naglakas loob siyang kausapin yung hari. At yung hari naman, pinakinggan yung kanyang sinabi. At yun nga, si Haman ay talagang na-unveil yung kanyang scheme, yung kanyang masamang plano. At siya po, yung pinarusahan ng hari, inubos yung kanyang pamilya. Yung yaman niya binigay kay Mordecai, pati titulo niya. At yung mga Israelites in the land of Persia were protected. Kaya yung day of Pur, P-U-R, became the Feast of Purim. So, yun po yung nangyari dyan. Pero, yun nga, opportunity. A very small window of opportunity na binanggit ni Mordecai kay Esther. Ang sabi niya, "Perhaps you were born for such a time as this." So, ito yung pagkakataon mo na gumawa ka ng galawan. At doon din maririnig natin yung, di ba, yung sinabi rin ni Esther, "If I perish, kung ako'y masasawi dito, sige na, di masawi na, pero gagawin ko na ito." Ang kagandahan naman, it turned the tide of, yung evil plan. Muntik nagtagumpay pero hindi. Kahit walang name of God, obviously, the hand of God was moving behind the scenes, para magkaroon ng tinatawag nating kaayusan ang mga bagay-bagay doon sa narrative ng buhay ng mga Israelites kasama si Esther. So let's conclude. Si Zig Ziglar, meron siyang magandang sinabi, "Success occurs when opportunity meets preparation." Once again, success occurs when opportunity meets preparation. So I do hope na kayo po ay natuto sa ating lesson for this weekend. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangang sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado. Alas